Hindi na bago ang ganitong hamon, kaya't matagal nang mayroong mga plano para tugunan ito. Sa pagtatapos ng Administrasyong Aquino, iniwan ito ang isang flood control master plan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Mahalaga ang isang flood control master plan dahil ito ang magsisilbing gabay tungo sa mas maayos na pagtugon sa tiyak na lalalapang problema ng baha. Walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DPWH Secretary Mark Villar, si Secretary Bonoan. Pero habang wala pa ulit linaw kung mayroon na master plan, bigo muna na makapagbigay ng sagot sa mga tanong mula sa Barangay Tagumpay. Kasabay ng muling pagdilim ng langit at patak ng ulan, nanunumbalik ang kaba ni na Melinda at Isa. Talagang ano na lang ho kami, sir. Mabubuhay na lang ho kami ganito. Sa kababakwit po. Ayan po na naman. Sir, dasal na lang po kami ng dasal. Pangarap ko hindi maranasan ng anak ko pero naranasan niya ngayon. Marami pong pangarap sa anak ko. Wala lang akong magawa po kasi walang magbabantay. Yung naisip ko yung makagalaw po siya ng maayos. Kasi ang date pa niya, nararanasan niya ng ganito. Ito ang isa sa pinakamalaking hamon sa mga Pilipino ngayon. Paulit-ulit, umiikot at walang katapusan. At habang ang ilan ay naghahanda na para sa muling pagbaha, ang mga mapagsamantala, kanya-kanyang diskarte naman kung paano kukubra sa perang dapat sana'y pondo ng mga proyektong sasalba sa maraming pamilyang Pilipino. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas. Ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taong to. Magnanakaw, ikulong, kurakot. Iyan ang naging sigaw ng mga nagrally sa harap ng St. Gerard Construction Company sa Pasig City na pag-aari ng mag-asawang Cesara at Pacifico Discaya. Maliit na salamin sa namumuong galit ng maraming Pilipino ngayon sa mga nadidiskubreng anomalya sa paggamit ng pera ng taong bayan. Sinabi mo kasi sa interview mo na 4 na po yung kotse mo. Naging sentro ang mga diskaya sa mga investigasyon tungkol sa mga flood control project. Lalo pat base sa datos mula sa sumbong sa Pangulo website na sa loob ng 3 taon lamang ay hindi bababa sa 31 billion pesos ang halaga ng mga flood control project na nakuha ng iba't ibang kumpanya ng mag-asawa. Kwinestyon din pati ang umano'y maluhong pamumuhay ng mag-anak, kabilang ang hindi bababa sa 30 luxury cars na nakaparada sa kanilang compound. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28? Opo. My God. And you bought that from the taxpayers' money? Kalaunan, sinabi ng mga diskaya na ginagamit umano sila ng ilang mga mambabatas at ilang opisyal ng DPWH. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Ang mga akusasyon na ito mariing itinanggi agad ng mga pinangalanan.
hawak ng mga mambabatas na Sa pag-amin ng mga diskaya sa umano'y sabwata nila kasama ng mga mambabatas, isang kontraktor na dating nakatrabaho ng mga diskaya ang nagdetalye kung paano ito nangyayari. Tumanggi siyang magpakita sa kamera at makilala sa takot para sa seguridad ng kanyang pamilya. Pero nung nakita ang mga maleta nila ron na dun sa office nila, talagang nakalinyang mga maleta. Mga hand-carry maleta na yun daw ang lagayan ng pera para sa mga congressman. Maximum daw nun 100 million. Ang sabi pa nga niya sa akin, magpakilala ka sa akin ng Kong, meron ka sa akin. Gusto niyang makuha lahat yung yung mga projects nung congressman. Ayon kay Bobby, ang ganitong transaksyon nagsisimulaan niya hindi sa pagbuo ng budget, pero sa panahon pa lang ng pangangampanya at halalan. Once na nagbigay ka na sa, parang namuhunan ka na ron sa election Yung campaign donation mo ron yun yung puhunan mo Ang ibibigay sa'yo nung binigyan mo is project. Assured meron kang project. At yung project mo protektado. Pero bakit nga ba sa listahan ng flood control programs mula 2022 hanggang 2025, ang mga diskaya ang may pinakamaraming proyekto? Paliwanag ni Bobby, maraming suki ang mag-asawa sa Kongreso dahil nagbibigay umano sila ng paunang bayad sa mga politiko bago pa mai-award ang mga proyekto. Sinigundahan ito ng ibang mga kontraktor na nakausap ng ABS-CBN News pero tumangging magpa-interview. Kaya siya favorite ng Sabi nga niya sa akin, kaya ang lakas niya sa sa Kong. Kasi advance siya magbigay. Palakihan ng komisyon. Basta maganda yung bigay mo kay Kong, susunod may project ka ulit. So hindi na yung ganda ng project. Wala nang quality. Wala nang konsensya pinag-uusapan diyan. Pera na lahat yan. Para sa taas. Ayon sa mga diskaya, matapos nilang manalo sa bidding, may mga opisyal na humingi at kumuha ng hindi bababa sa 10 hanggang 25% sa kanila para matuloy ang kontrata. Kadalasan po ang natitira na lang sa amin, minsan pag minalas-malas, lugi, kung sinuwerte, minsan 2%, 3%, pag sinuwerte pa, 5%. Bagay na pinabulaanan ng dating kontraktor na nakatrabaho ng mga diskaya. Based dun sa usap namin, sa 83.5, ang mapupunta sa kanya 20 million. So, hindi totoong 3%. Mga 25%. Hindi pa namin alam kung yung sinasabi niyang 40 million kay Kong, talagang kay Kong. Ayon naman sa isa pang nasa construction industry, isa pang modus ng mga malalaking kontraktor ay ang pagtitipid sa mga materyales. Nakatrabaho din ni Joey ang mga diskaya dati. Sabi nila, sa Shipel Mall, problema. Mag-picture lang tayo ng dalawa na ibabaw na 6 meter. Yung ipaputulin na natin sa tray. Sabi ko, tika po, yung po ang pinaka-pundasyon ng project. Hindi po maaari na putulin yun. Kung maaaring habaan pa natin kasi malakas po ang tubig yan. Doon na po yun. Doon po na natigil yung usapan. Nung tinatanong ko na po na napakadelikado, wala daw problema kasi ang DP naman daw may basbas na. At saka ng mambabatas sa lugar.